Awit ng pambungad na awit. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ikalabing-anim ng buwan ng Setyembre, ginugunita po natin ngayon sina Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano. Sila po'y mga martir, nag-alay ng kanilang buhay para sa kanilang pakikipaglaban sa kanilang pananampalatayang nakatuon kay Kristo. Sa banal na misang ito, isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawal mo kami. Panginoon, kawal mo kami. Kristo, kawal mo kami. Kristo, kawal mo kami. Panginoon, kawal mo kami. Panginoon, kawal mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahuhusay na tagapangasiwa. Bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumagawa para sa ikapagkakaisa ng sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, narito ang isang katotohanang dapat tanggapit paniwalaan ng lahat.
Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan, magmula ngayo't magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos, nasa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula sa alabok, ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang sa'kin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig ay siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipapakilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong batong nagtayo siya ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag
sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak, lubusang nawasak ang bahay na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na ang mga nanonood sa atin na nasa kanilang mga tahanan, ang mga may sakit na nangangailangan ng kagalingan. Pagsamasamahin po natin ang lahat ng ito sa intensyon na kasama ang mga nag-alay ng kanilang mga intensyon na naway sa pamamagitan po ni Santo Padre Pio, mabigyan ng kagalingan ang mga may karamdaman. Tatlong paglalarawan ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo. Una ay ang paggamit niya ng paglalarawan na kung ano ang puno ay siya ang bunga. Ito'y tumutukoy sa karakter ng tao. At gusto ng ating Panginoon na ang kanyang mga tinawag, ang kanyang gagawing mga alagad ay equip ang pagkatao sa pamamagitan ng pag-uugali nito. Karakter. Dahil sabi nga ng isang makata, kung ang iyong pag-uugali ay pawang kabutihan, hindi ka matitinag kahit nakapalibot sa iyo ang kasamaan. Dahil likas sa iyo ang kabutihan, iyon ang mamamayani sa iyo. Kaya nga sa pagsasabi ng ating Panginoon, hindi namumunga ng mabuti ang masama at ganun din, vice versa, hindi namumunga ng masama ang mabuti. Kung hindi masama sa masama at mabuti sa mabuti. Ang bunga na tinutukoy ng ating Panginoon dito ay ang ating mga gawa, ang ating mga aksyon. At kung ano ang ating karakter, iyon ang lalabas at iyon ang makikita sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya nga magkaugnay ang dalawang ito, karakter at pagkilos. Hindi maaari kasing maganda ang iyong iniisip, maganda ang nasa iyong puso, subalit iba, taliwas ang iyong ginagawa. Kung ano ang nasa kaibuturan ng pagkatao ng isang tao, iyon ang lalabas sa kanyang mga ginagawa. Ang ikalawa ay ang paggamit ng ating Panginoon sa puso. Ito'y interconnected, itong tatlong ito, na paglalarawan ng ating Panginoon, na kung saan sinabi ng ating Panginoon, ang puso ay napaka-importante dahil dito nananahan kung ano ang kabutihan ng isang tao. Mahirap kasi yung trying hard lang tayo na magpakabuti para po tayong sumasalungat sa agos ng tubig. Dahil darating ang panahon, babalik at babalik tayo doon sa pag-uugali nating talagang likas sa atin. Sana yung pagiging trying hard, yung mayroon po tayong goal patungo doon sa pagsampalataya natin sa ating Panginoon. Baka samahan pa tayo ng ating Panginoon, subalit yung pagiging trying hard na para makita lang ng ating mga kasama, ng ating mga kaibigan. Darating ang panahon, babalik at babalik tayo doon sa tunay nating kung ano ang laman
ng kaibuturan ng ating pagkatao. At ang ikatatlo ay ang bandang huli na ginamit ng ating Panginoon, ang pagtatayo ng matibay na pundasyon, nakapundasyon sa bato at ang pundasyon na nasa buhanginan. Sabi ng ating Panginoon, umulan, bumaha at nawasak ang pundasyon na nasa buhanginan, subalit ang nasa batuhan ay matibay, hindi bumagsak. Ito'y patungkol dito sa dalawang ating unang napag-usapan, karakter at kung ano ang nasa kalooban ng isang tao. At yung atin po itong iuugnay sa ating unang pagbasa na kung saan inihalin tulad ni Pablo ang kanyang sarili sa pinakamasama sa lahat ng tao. Mamamatay tao si San Pablo at that time, noong hindi pa niya nakikilala ang ating Panginoon. At alam niyo po ba kung sino ang pinapatay ni Pablo? Ang mga naunang Kristiyano, ang nananampalataya kay Kristo. Subalit sabi ni Pablo sa ating unang pagbasa, hindi ito ang tiningnan ng Diyos sa akin. Manapay gumawa ng paraan ang ating Panginoong Hesus para siya'y baguhin. Kadalasan ang kasamaan at kasalanang nagagawa ng tao, minsan ito ang ginagamit ng Diyos para maging mabuti ang taong iyon. Ito nga yung sinasabi ng isang manunulat na gagawin ng Diyos ang liku-likong daang tuwid. Dahil walang imposible sa Diyos. Subalit ito'y sa mga taong nakikipag-cooperate, nagpapagamit sa Diyos. Subalit kung nagiging matigas ang puso at isipan ng tao, kahit anong gawin ng Diyos, walang magagawa ang Diyos dahil mayroong kalayaan ang tao. Karakter na siyang magbibigay sa atin kung ano ang ating pagkilos at paggawa, ang puso, kung ano ang nasa kaibuturan ng ating puso. Kaya nga hindi bara-bara dapat ang pagsasalita ng tao na kahit alam mong nakakasakit ang iyong salita, sasabihin mo pa rin sa taong nakikinig sa iyo. Kaya nga marahil ang paalala sa atin sa ikalawang paglalarawan ng ating Panginoon, pakaingatan po natin ang mga salitang ating binibigkas, ginagamit. Dahil sabi nga din po ng manunulat, maaring ang mga salitang binibitawan natin ay magbigay buhay o kaya'y magbigay ng kamatayan sa kapwang nakakarinig ng ating mga salita. At ang ikatatlo, ang pundasyon na kung saan ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon, nawa maging batong pundasyon nang sa ganon ang ating pananampalataya na kahit napakaraming problema, suliranin, nandoon pa rin. Matibay hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. At ang lahat ng ito'y pinangatawanan ito ni Papa Cornelio at ni Obispo Cipriano sa kanilang pakikipaglaban sa kanilang pananampalataya. Si Papa Cornelio po ay nakipaglaban sa mga heresies at that time at kaalyado niya po si Bishop Cipriano. Kaya nga ito ang naging dahilan para sila'y patayin dahil sa kanilang pakikipaglaban sa pananampalataya. Marahil ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon sa ating pagdiriwang ngayon, tingnan po natin ang ating pananampalataya. Bagamat sa kapanahunan ngayon ay wala na pong martir kagaya ng nangyari noong unang panahon, lalong-lalo na sa bansang Pilipinas, hindi po natin nararanasan ang pagpatay dahil lang sa pananampalataya. Hindi ito kagaya noong kapanahunan ng ating Panginoon, nung mga unang Kristiyano. Subalit, modern ang pagiging martir natin ngayon.
At ano ang modernong ito na panawagan ng ating Panginoon? Ang pagtayo sa katotohanan. At ang katotohanan na ito, kagaya ng sinabi ni Pablo sa ating unang pagbasa, na naparito ang ating Panginoon para sagipin ang lahat ng mga makasalanan. At ito ang pinaglaban ni San Pablo. Lahat po tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Wala pong matuwid kahit isa sa atin. Kaya nga nangangailangan tayo sa awa at habag ng ating Panginoon. At nawa sa paalala na ito ng ating Panginoon, tunay nga pong kumapit tayo sa Kanyang habag at awa, sa Kanyang grasya, dahil ang Diyos lamang ang makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Muli natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghahaing nagdulot ng kagitingan upang matiis ni na San Cornelio at San Cipriano ang mga pahirap ng kalaban, ay magbigay din nawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan na aming nararanasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakang sina San Cornelio at San Cipriano ay parangalan, sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto
sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus,
na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ialya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauwa kong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuring ialay. Ngunit ako, ikaw, abang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ko. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galakyaong makakamtan. Ngunit ako, ikaw, abang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit, umawit, umawit ako buong galak. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Ako'y ikaw, abang nahimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit,
kalak. Ako'y ikaw abang nahimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit, umawit, umawit ako buong kalak. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, hinihiling naming kaming pinaghaharian ng iyong espiritu ng kagalingan at kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa halimbawang ipinakita ni San Cornelio at San Cipriano. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, pinapaalam rin po namin mula sa main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego or Clean as You Go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ng kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, kasalukuyan po nating isinasagawa ang Misa Novena sa karangalan ni Santo Padre Pio.
Mangyaring magabayan po kayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page at sa mga tarpaulin na nasa paligid ng dambana. Kaugnay po nito, kami ay kumakatok sa may mga mabubuting loob at humihingi ng inyong tulong pinansyal na ating ilalaan sa pagkain ng mga pari at mga tagapaglingkod sa bawat araw ng nobena. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa opisina sa pamisahan. Salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ng umaga na may liturhiya ng pagpapagaling at pagbabasbas ng banal na tubig. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. Habang inihahanda po natin ang ating mga religious articles na ating pababasbasan, maaaring ilagay sa palad o kaya sa mga upuan. Hilingin din po natin sa Panginoon na tayong mga taong mababasbasan ng banal na tubig na ito'y ipagkaloob ang Espiritu Santo na gagabay sa atin. Kung anuman po ang ating mga kahilingan, kung kagalingan, ang Diyos ang nakakaalam, naway ipagkaloob sa bawat isa. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito at mga tao na humihiling sa iyong habag at awa at grasya na nag-uumapaw, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na ang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipayang Kanyang pagkalingat habang isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian. Para sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may Chapel of Reconciliation at sa may gilid ng extension na area.